Ating Panginoong Jesucristo, inanyayahan ko po ng bawat isa na tayo po ay magsama-samang tumungo at tayo manalangin sa pangalawang araw ng ating series sa Epistle ni Jude. Tayo po ay tumungo at tayo manalangin. Ama naming Diyos, muli narito kami upang ikaw ay pasalamatan at purihin sa iyong kabanal-banalang pangalan. Maraming salamat sa iyong biyaya at pag-ibig sa amin, Panginoon. Dalangin namin sa oras na ito, kami ay iyong gabayan at ipagkaloob sa amin ang kaalaman at karunungan nagmumula sa iyo sa magitan ng sulat ni Jude. Panginoon, buksan mo ang aming isipan sa oras na ito, sa aming pakikinig at panonood ng pangangaral ng salita ng Diyos. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, sa oras na ito at nawa ang iyong mga salita lamang ang mahahayag, Panginoon, at ang kailaliman ng iyong banal na salita ang siyang mahayag sa amin, Panginoon, at maunawaan namin ito. At may sa pamuhay namin ito, Panginoon, sa buhay na ito sa daigdig. Pagpalain mo ang oras na ito sa bawat isa sa amin at ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kapatid, ito po ang ating karugtong ng ating topic na pinag-aralan ng mga ng nakaraang araw at ating itutuloy na gaya ng aking sinabi noong nakaraan. Ang ating paksang pag-uusapan ngayon ay how do ordinary Christians defend the faith today? So ang ating verse na kukunin sa Epistle ni John ay sa verse 4. So bago ko ibahagi sa inyo ang ilang mga pamamaraan at mga katotohanan kung paano natin maididepensa, maipapahayag ang pananampalatayang ito na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa atin sa mga ordinaryong Kristiyano na katulad natin. So dito sa Jude chapter 1 verse 4, ang pinaka-heading nito sa Bibliang Tagalog na hawak ko ay ang kasalanan at kapahamakan ng mga taong walang Diyos. So dito binanggit ni Jude na sa New Filipino Version, gagamit ako ng 4 na version ng Biblia upang himay-himayin natin ang mga salitang binanggit niya. Isang talata lamang ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Ngunit ito ay malawak at maraming mga binanggit na mga salita na bibigyan natin ng linaw mamaya. So sa verse 4, winika sa New Filipino Version, pagkat mayroong ilang lalaking lihim na nakapasok sa inyo na noong una pa'y nakasulat na ang kanilang kaparusahan. Hindi sila kumikilala sa Diyos at ang kagandahang loob niya ay pinalitan at kinasangkapan para pagbigyan ang hilig ng laman. At tanggihan si Jesucristo ang ating nag-iisang makapangyarihang Panginoon. So yan po ang binanggit sa New Filipino Version at ito naman ang makikita natin sa Filipino Standard Version. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral ukol sa kagandahang loob ng Diyos at kinakasangkapan ito upang pagbigyan ang kanilang kahalayan. Ayaw rin nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang unay nakasulat na ang parusa sa kanila. So yan po ay matatagpuan sa Filipino Standard Version ng Biblia. Ngayon, mamaya titignan natin, isa-isahin natin ang mga salitang ito upang ating maunawaan ang sulat ni Jude sa atin. How do ordinary Christians defend the faith today? Think about these ideas. Una, we can defend the faith by knowing the truth. Dapat alam natin ang katotohanan. Okay? Kung hindi natin alam ang katotohanan, hindi natin madidepensa
ang ating pananampalataya kung hindi natin nauunawaan at alam ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. We have to know the truth. We do that by studying the holy book of the Bible. So yan po ang pamamaraan upang malaman natin ang katotohanan sa pag-aaral at pagkasaliksik ng mga salita ng Diyos. Ngayon, kung tayo ay hindi mag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin malalaman ang katotohanan tungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga tayo, meron tayong mga Sunday school kapag araw ng Panginoon, pag araw ng linggo, meron tayong mga Bible studies. At ganoon din, bago mag-worship, ay pinag-aaralan natin ng isang oras ang mga salita ng Diyos. Inaalam natin, kinikilala natin, bine-verified natin ang mga salitang ito kung ito'y sa Diyos. At ganoon din, meron tayong mga prayer meetings at doon ay binabasa ang salita ng Diyos at kinikilala natin ang katotohanan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. So pagkalipas ng araw ng linggo, meron tayong mga midweek services at doon meron tayong mga isang oras na pag-aaral ng Biblia at meron tayong mga home Bible studies. Napakalaga na magkaroon tayo ng ganitong mga pag-aaral ng mga Bible studies sapagkat kung meron tayong makatanungan, ay ating itatanong ito sa mga guru natin, sa mga pastor, sa mga tagapangaral natin, mga ebanghilista, at mga matatandang nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, kapag dumating sa atin ang mga iba't ibang reliyon na nangangaral ng kanilang mga maling mga katuruan at doktrina, paano natin sila itutuwid? Paano natin sa kanila sasabihin kung ano nakalagay sa banal na kasulatan? Baka tayo pa ang madala nila dahil sa kakulangan ng ating mga kaalaman. Kasi without the study of the Holy Scriptures, we cannot know what to defend. Yan ang malaking problema natin. Hindi natin madidepensahan kapag hindi natin alam ang katotohanan. We must understand the basic doctrines of the Bible and of the faith so that we can recognize false doctrines, teachings, and prevent wrong teaching from undermining our faiths and hurting others. So yan ang katotohanan. Yan ang una. Dapat alam natin ang katotohanan, madepensahan natin ang ating pananampalataya by knowing the truth. Ikalawa, didepensahan natin ang ating pananampalataya as we grow personally with Christ. Okay, maraming meron ako narinig na isang pastor na nagsabi, marami daw mga Kristiyanong lumaki sa iglesia, lumaki sa simbahan, pero hindi sila lumaki kay Kristo. Nakita niyo yung pagkakaiba ng dalawa. Maraming mga tao, maraming mga Kristiyano ang lumaki sa simbahan, lumaki sa iglesia. Pero hindi sila lumaki sa ating Panginoong Jesucristo. So ito yung kaibahan ng mga lumaki sa iglesia, mga ipinanganak na sa iglesia, lumaki na hanggang sa sila'y tumanda na, pero hindi pa rin sila ganap na Kristiyano at mga anak ng Diyos kasi hindi sila lumaki, hindi sila lumago personally with our Lord Jesus Christ. Lumaki sila sa simbahan, pero hindi sila lumago sa pananampalatayang individual personally with our Lord Jesus Christ. Yan ang kaibahan. While knowledge is important, our personal relationship with Christ is essential. Yan ang napakahalaga. Kailangan yan ang ating personal relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Through that relationship, God has given us the Holy Spirit as a teacher, a provider, isang guide. Excuse me. So yan po ang ikalawang pamamaraan upang madepensahan natin ang ating pananampalataya sa mga tao na kabilang sa mga huwad na pananampalataya at reliyon. Kailangan tayo nakaatat sa Diyos. Nakaatat tayo sa ating Panginoong Jesucristo, nakaatat tayo sa Holy Spirit. We may know everything but understand nothing. Alam niyo yung salitang yan?
Malalaman natin ang bawat bagay sa daigdig na ito. Pero hindi natin nauunawaan o naiintindihan ang mga bagay-bagay na ito. Nalalaman natin pero hindi natin tunay na naiintindihan. O, di ba? Kaya ganun din sa loob ng iglesia. Maraming mga tao nakakaalam na mayroong salita ng Diyos, na mayroong Diyos, pero hindi nila naiintindihan ang tunay na Diyos. Hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Di ba? So kailangan naka-attach tayong lahat sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga ng Panginoon, kung ako'y nakikilala ninyo, makikilala ninyo ang aking Ama. Tinanong siya ni Felipe, isa sa mga kanyang mga disipulo. Winika niya sa Panginoon, Rabay, ipakita mo sa amin ang Ama at ito ay sapat na. Aba, ang sagot ng Panginoon kay Felipe, Felipe, matagal na tayong magkasama. 3 taon na mahigit na tayo magkasama hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako nakikilala. Yan ang winika ng Panginoon kay Felipe. Ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. O, di ba? Kaya kung hindi tayo naka-attach sa ating Panginoong Jesucristo, hindi natin makikilala ang Ama. We are given spiritual understanding as well as experiences with our Lord Jesus Christ that underscore our faith. So mga kapatid, ayan huwag natin kalilimutan. Una, we can defend the faith by knowing the truth. Ikalawa, we can defend the faith as we grow personally with our Lord Jesus Christ. At ang ikatlo naman ay we can defend the faith by remaining unified on the essentials. Okay, ulitin ko. We can defend the faith by remaining unified on the essentials. Ano ba yung mga essentials? Di ba? Napakarami niyan. Di ba? Minsan napag-usapan natin ang sasabihin ng mga tao, ay hindi na kailangan pang pumunta sa mga church services, nag-aaral na ako ng Bible Di ba? So yan ay essential yan, na kailangan tayong magtipon. Sa panahon ng pandemya, yan ay nauunawaan ng Panginoon dahil merong tinatawag na virus na kumakalat at nagkakahawaan. Pero bago magpandemya, ay kuminsan ng mga Kristiyano ay pahirapan na pumunta sa bahay dalanginan, no? Sa church buildings minsan nalilate pa sila minsan pagka oras na ng Santa Cena o ng communion saka lang sila nagdadatingan Kapag oras ng Bible study, minsan talagang nalilate pa Talagang minsan hindi pa talaga inaatinan. Kundi yun lang, worship lang talagang inaatinan. Kaya paano natin malalaman at matututunan ang salita ng Diyos kung hindi tayo dadalo at mag-aaral ng mga salita na ito? No, kailangan unified tayo sa essentials. Ano ba yung mga essentials na yan? Yan yung mga bagay na dapat nating malaman, no, upang tayo ay hindi mawalay ng landas. Diba? Yung katuruan ng banal na kasulatan, yan ang mga essentials. Diba? Si Kristo lamang ang ulo ng iglesia. Siya lamang ang tagapagligtas ng iglesia at wala ng iba. No? Ang ginagawa ng mga iba't ibang mga reliyon, nagtayo ng mga iba't ibang mga reliyon. Ang ating Panginoon Jesucristo ay nawala na. Hindi na nabigyan ng glory doon sa church. Diba? Maraming mga iba't ibang mga reliyon na binago ang pangalan at halimbawa sa iba't ibang mga ito sa kinagisnan nating pananampalataya. Ang pinakasentro ng kanilang worship ay si Mama Mary, 'di ba? Ang Papa sa Roma. Nasaan ang Panginoong Jesucristo doon? Nawala na. Kaya yan ang isang bagay na dapat nating malaman. Si Kristo ba ang Panginoon ng iglesia? Siya ba ang Lord ng iglesia? Siya ba ang ulo? Siya ba ang Panginoon na tagapagligtas ng iglesia? Kapag siya ang natagpuan natin na Panginoon na tagapagligtas ng iglesia, yan ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Mga iglesyang nananalig lamang sa ating Panginoong Jesucristo. While Christians can certainly disagree on many non-essentials, katulad ng musika, marami tayong mga kapatirang mga non-instrumental, yung mga tinatawag na mga acapella, hindi essential yan Non-essentials yan Ang ginawa ng mga tao, nagkabukod-bukod sila. Ayaw ng isang
Ayaw ng ng maraming mga communion cups, kundi isang cup lang. O, di ba? Meron tayong mga ganyan na mga kasamahan ng araw. Kung tawagin sila mga one cup, di ba? Maraming mga tao na humiwalay sila at bumukod dahil sasabihin nilang ganoon, ganito, ganito, ganito. Maraming mga ganito, ganito, ganito. Maraming mga miyembro ng mga iglesia na naninigarilyo at saka umiinom. Kami ayaw namin yun, kaya hihiwalay kami. No? So ganyan ang ginagawa. Mga non-essentials ginagawang malaking issue upang sila ay humiwalay sa tunay Kaya nga malaking malaking pangbukas sa paningin natin na tayo ay magising sa katotohanan na wag nating babaguhin ang nasimulan ng ating Panginoong Kristo. Talagang may problema yan. So yung mga bagay na maraming mga iba't ibang klase na non-essentials katulad nga ng musika, di ba? May mga Kristiyano na ayaw ng mga musical instrument. Ayaw ng gitara, ayaw ng piano. Gusto a cappella lang. Tsaka yung styles ng worship. Ayaw nila ng mga pumapalakpak. Ayaw ng mga tumataas ang kamay. Di ba? Anong gagawin natin? Ang sabi ng Biblia ng iglesia sa Corinto, sa Roma, sa Thessalonica, sa Colosas, di ba? Ang daming mga iba't ibang mga iglesia na itinayo ni Apostol Pablo na ang sabi nga na kayo ay mag-awit ng mga himno, ng mga salmo, ng mga awit ng papuri sa Panginoon, mga spiritual songs. No? Kapag yan ay tinignan natin sa wikang Griego, yung salitang salmo at saka himno, yan yung mga salitang may instrumento at walang instrumento. So kapag yan ay yung salmo, kung di ako nagkakamali, yan ay mayroong instrumento kapag ginagamit, pag kinakanta. Yung mga himno ay yan yung mga walang instrumento na inaawit. Di ba? Kaya ang lahat ng ito ay tinatanggap ng ating Panginoong Kristo. Yan ito tawag na styles of worship. Iba't ibang klase ng estilo ng pagsamba sa Diyos. Yung methods of outreach, kung tawagin natin. Mga pamamaraan kung paano tayo mangangaral ng salita ng Diyos. May maraming mga tao na kakaiba ang kanilang pamamaraan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kung minsan kino-question natin sila. Sabihin, bakit kayo nagpupunta sa mga bar at saka sa mga nightclubs? Mga pugad ng mga prostitutes yan. Bakit natin pakikialaman yung mga ministro natin na nagpupunta doon? Malay natin kung sila ay ginagamit ng Panginoon para mangaral doon sa mga prostitutes doon. Diba? Ito nga nung araw, nababalitaan namin nung bago-bago pa lang kami dyan sa Pilipinas na nangangaral nung 80s. Si Brother Jerry Filipe ay binansagang Prophet Jeremiah merong lugar doon na pinupuntahan nila Brother Jerry nung araw, no? Hindi ko matandaan kung ano yung lugar na yun yung mga lugar na kung nasaan nandoon yung mga prostitutes, pinapangaralan nila Brother Jerry Filipe yan. Kaya minsan may mga Kristiyano na nagtataas ng mga kilay. Sabi nila, dapat bang magpunta ang mga pastor diyan, mga ministro diyan para mangaral sa mga prostitute? Kung ang Panginoong Kristo nga siya pa mismo ang pinupuntahan Tsaka dinadala sa kanya yung prostitute. Hinuhuli siya ng mga kalaban niya kung ano ang gagawin, no? Ang Panginoon talagang makapangyarihan at alam niya, all-knowing siya. Kaya yan ang isang bagay na hindi yan essentials Mga non-essentials yan. Kaya dapat yung essentials, yan ang ating dapat na yakapin. We must always defend the truth on the basics of our faith as found in the Word of God. Kaya nga, meron tayong paninindigan sa ating restoration movement. Kapag tayo ay pag sinabing yung pag sinabi na in unity, love, di ba? Kapag tatlong paninindigan meron tayo niyan sa restoration movement di ba? Sabi nga yung pagdating sa mga in all things love, yun ang pinakahuli na natatandaan ko Yung pagdating sa mga bagay na hindi importante,
na hindi essential ay hindi yan ang basihan ng pananampalataya, no? At yan ay mga bagay na dapat nating isaisip kung minsan bilang mga Kristiyano. Yung mga bagay na hindi makakatulong ay hindi natin bigyan ng pansin. Kung hindi, lagpasan natin yan. Magpatuloy tayo sa pananampalataya upang ang ating espiritu, ang ating kaluluwa ay lumago sa kaugnayan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ating isa-isahin itong mga binanggit dito sa verse 14. So natapos na natin yung tatlong pamamaraan kung paano natin didepensahan ang ating pananampalataya sa panahon natin ngayon. Ulitin ko, by knowing the truth. Second, as we grow personally with our Lord Jesus Christ. At ang pangatlo naman ay unified on the essentials. No? Yan, huwag niyo kalilimutan yung tatlong yan. Ngayon dito, tignan natin ang meron ako nakita dito na magandang i-share, no? Dito sa New International Version ng Biblia, NIV, yung pagkabanggit dito ay maganda eh. Sabi rito sa verse 1:4 ng Jude, for certain individuals. So may binanggit siya na mga ilan, no? Certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. Ayan, maganda yan, no? They are ungodly people who pervert the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord, no? Yan ang from the New International Version. Ito naman yung pang-apat na version na ginamit ko ay yung recovery version. Ang sabi dito, for certain men have crept in unnoticed, who of old have been written of beforehand for this judgment, ungodly men, perverting the grace of our God into licentiousness and denying our only Master and Lord Jesus Christ. So ngayon, tignan natin, isa-isahin natin yung mga sinabi dito. Una, yung 4. Yung 4, certain men, okay? Yung 4, ito ang paliwanag tungkol do sa salitang 4. FOR. Ito ay para sa mga tumalikod at pagkasira. Ito yung sinulat ni Jude ay para sa kanila, sa mga tumalikod. At saka yung mga nasira, napulyot, nakorap na mga tao, na mga Kristiyano na napangaralan ng salita at ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo na nalisya sa katotohanan. Kasi itong pinag-uusapan nating topic na ito ay pumapaloob dito ang verses 4 hanggang 19. Ito po ay meron siyang closely parallel sa 2 Peter chapter 2. Kasi itong epistle ni Peter, ikalawang epistle niya, chapter 2, at itong epistle ni Jude, ito ay halos magkasabay na isinulat, no? Contemporary niya si Apostle Peter. This indicates that this epistle was written in the time of the church apostasy, o yung mga panahon na ang iglesia ay tumalikod, no? Pagtalikod, nawala, umalis, nag-apostasize sila, talagang tumalikod sa pananampalataya at degradation, no? Nasisira, no? Pagkasira ang iglesia, nasisira ng mga false prophet na pumasok sa loob, mga false teachers, at sinira ang pananampalataya ng ilan sa mga miyembro ng iglesia sa Jerusalem. At ganun din sa iba't ibang iglesia sa Asia Minor at sa Middle East. So ikalawa, ginamit na salita yung tinatawag na crept dito sa recovery version. Yung crept, C-R-E-P-T. Ito pala ang ibig sabihin ng crept, yung gumapang. Yan pala ang ibig sabihin niyan, o parang hindi naglakad ng tayong diretsyo,
kung hindi gumapang. Parang yung ikaw ay sundalo, nalulusob ka sa kalaban. Para hindi ka makita ng iyong makalaban, kailangan gumapang ka para makarating ka doon sa kanilang kailang kuta, ano? Kaya hindi nila malalaman na ikaw pala ang kaaway pala yung nakarating na doon sa kanilang kuta nila. Kaya gumapang yan ang ibig sabihin ng craft Ito ay ginamit ni Apostle Paul na salita nung siya sumulat sa Galatia, no? Galatians chapter 2 verse 4. Ito literally ang ibig sabihin ng craft ay yung gotten in by the side. Ibig sabihin ay nakapasok sa gilid. So yan ang ibig sabihin ng craft. Nakapasok sa gilid, hindi dumaan sa pinto. Kung hindi pumasok sa gilid, or slip in by the side door. Yan katangian ng isang magnanakaw yan. No? Hindi sila pumapasok sa tunay na pinto. Kung hindi, mapasok yan sa bakod, lumulundag sa dakod, kung saan mayroong bintana o mayroong parang butas, doon sila papasok para makapasok sa loob. Na ang ibig sabihin niyan ay nadula sa gilid ng pinto o maaring pagkapapasarado na ang pinto, saka sila sasabay sa pagsarado ng pinto. So yan, ganyan ang ganyan ang description ng craft Secretly bring in o palihim na ipasok. Lihim silang pumasok sa loob So yun ang sinabi ni Apostle Peter sa kanyang second epistle, chapter 2 verse 1. Ang sabi niya doon sa sulat na iyon, sabi niya, ngunit nooy may lumitaw ring mga huwad na propeta, sabi niya, sa gitna ng sambayanan o sa gitna ng iglesia, ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano, kung paanong sa gitna ninyo'y lilitaw din ang mga bulaang guro. O sinabi dito ni Apostle Peter na sa gitna ninyo lilitaw din ang mga bulaang guro, mga false teachers. Ito ay pare-pareho sa sinabi ni Apostle Paul sa iglesia sa Ephesus, modern Turkey ngayon. Sinabi niya, sa pag-alis ko, papasok sa inyo ang mga lobong maninila. Na mag-ingat kayo, sabi niya. At ganoon din sinabi din ni Apostle Peter na kung papaanong sa gitna ninyo'y lilitaw din ang mga bulaang guro. Palihim silang magpapapasok ng mga maling aral na makapipinsala sa inyong pananampalataya. Yan ang sinabi niya. Itatakwil nila pati na ang Panginoong tumubos sa kanila. Kaya ito ang magdadala sa kanila ng mabilis na pagkapuksa. Hindi lamang si Apostle Paul, hindi lamang si Apostle Peter ang nagsalita tungkol dito, at ganun din si Jude na sumulat ng kanyang epistle na ito na kapatid ng ating Panginoon. So ganun doon si James na kapatid ng ating Panginoon. 4 na mga apostol na kinikilala ng mga Kristiyano ang sumulat sa atin patungkol sa mga taong ito na pumasok ng lihim sa loob upang ipangaral ang kanilang mga maling doktrina at maling katuruan. So even some churches today, sa panahon natin ngayon, ay meron silang mga false or ungodly teachers who have wormed their way in and are twisting the Bible's teachings to justify their own opinions, life choices, or wrong behavior. By doing this, they may gain temporary freedom to do as they wish. But they will discover that in distorting scriptures, sa kanilang pagbaluktot ng banal na kasulatan at ng salita ng Diyos, they are playing with fire. God will judge them by excusing, tolerating, and promoting sin. So yan ang ginagawa ng mga bulaang tagapagturo, bulaang mga nagtuturo ng salita ng Diyos, mga guro ng mga salita ng Diyos sa iba't ibang sekta ng reliyon. Ayan, madali namang malaman kung sino yung mga yan. Ang dami Kapag ang kanilang mga theology ay labas na sa sinasabi ng Biblia at hindi umaayon ang kanilang mga sinasabi sa sinasabi ng banal na kasulatan, lumalabas na sila ay mga bulaang tagapagturo at mga bulaang propeta. Kakaiba ang kanilang mga itinuturo sa sinasabi ng banal na kasulatan. So dapat alam natin ang mga bagay na ito. Kapag hindi na ito
sumasang-ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, ibig sabihin, hindi sila nagsasalita ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ito'y sinasabi ni Jude sa atin na ito ay isinulat na. No? Nakasulat na ito sa pamamagitan ng mga prophecy. No? Sa Lumang Tipan, sinabi na ito ng mga propeta na mayroong lilitaw sa inyo. Sabi niya ganoon. Na maglilis siya sa inyo. Sabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong magpaalipin sa kanilang mga maling paniniwala. Excuse me. Alam natin na kapag ang mga taong ito ay nabibilang na ang kanilang mga panahon, kaya nagmamadali sila na mandamay pa ng mga taong vulnerable, mga taong madaling mapaniwala, mga taong madaling lokohin, mga taong walang sapat na karunungan at kaalaman upang meron silang kasama na maparusahan. Hindi sila papayag na sila lamang ang mapaparusahan. Kaya itong sinasabi dito na itong mga taong ito na paparusahan ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung mga tinatawag na mga apostates. Ito yung mga tumalikod sa pananampalataya. Yan yung mga creeping in unnoticed. Yan yung mga gumagapang ng mga tumatalikod ng hindi napapansin. No? Sila imbis na naglalakad sila ng nakatayo, nakikita, hindi, naglalakad sila ng paggapang upang sila ay makapanglinlang ng mga tao, no? Upang sila, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, ang mga taong ito ay katulad ng mga taong nag-aanyong mga tupa, pero sa loob nila sila ay mga lobong maninila. So yan ang sinabi ng Panginoon patungkol sa kanila ng mga taong nagkukunwari, no? Kaya ang sabi ni Jude sa kanila, judgment here is condemnation. Yung paghukom o paghatol sa kanila ay ang pagkondena sa mga parusa na ibibigay sa kanila ng Diyos sa takdang panahon. It refers to being condemned to be punished. Ito ay tumutukoy sa pagiging nahatulan upang parusahan. So kaya kung tayo ay sumusunod sa mga false teachers na ito, sumasang-ayon tayo sa kanilang mga maling gawa, nakikiayon tayo, sumasang-ayon tayo, sumasama tayo sa kanila, ay nagiging kabahagi nila tayo sa kanilang mga maling gawain na ito na hindi kagustuhan at hindi sinasang-ayunan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tawag sa kanila ay mga ungodly, no? Dito sa verse 4. Hindi sila makadiyos. Kaya sa verse 15 hanggang 18 ay makikita natin doon na ito ang sinabi ni Jude sa sulat niya sa Jerusalem. Sabi niya, upang hatulan ang lahat, sabi niya, dahil sa ginawa ng mga taong ito, parusahan ang lahat ng hindi makadiyos at parusahan ang lahat ng hindi makadiyos dahil sa kanilang masasamang gawa at sa lahat ng paglapastangan sa kanya ng mga makasalanan. So ang mga taong ito ay mareklamo at mahilig mamintas. Ayan, binigyan niya ng description ng mga taong ito. Sinusunod nila ang kanilang pagnanasa, yung lust, L-U-S-T, at mayayabang magsalita at sanay pumuri ng pakunwari. Makuha lang ang sariling kagustuhan. Ayan, maliwanag itong sinasabi ni Jude sa atin. Ay madali na itong intindihin. No? Kapag kayo nakakakita ng mga leader ng iglesia, nagtuturo ng salita ng Diyos, na mareklamo, na mahilig mamintas, mga critics, mga fault finders. Yan, may mga taong ganyan eh. Nangangaral nga ng salita ng Diyos, hindi, talagang palapintas eh. Mareklamo pa eh. Sinusunod nila ang kanilang mga pagnanasa, yung kanilang mga desires. Yung mga makikinabang sila, yan ang description eh. Mayayabang sila, makikita naman eh. Sa mga salita, sa kilos, sa gawa. Kapag ang isang tao ay mayabang, ay makikita mo kaagad, mararamdaman mo kaagad na mayroong kay eh, kung tawagin nila eh. Mayabang magsalita.
at sanay pumuri ng pakunwari. Kita ninyo? Makuha lang ang kanilang sariling kagustuhan. Eh, marami mga Kristiyano na hindi tayo naib dyan. Madali nating malaman yan. Kaya kapag nakikita natin yan, eh alam na natin, no? Na yan yung mga taong yan ay mayroong agenda. May mga gustong gawin sa kanilang mga sarili. Hindi naman sila nagtatagumpay eh. Hindi yan. Darating ang araw yan, mawawala yan, no? Kasi nga hindi naman pwedeng magtagal ang isang masamang damo. May mga hangganan yan. Ito, mga babala at mga paalala na sinasabi ni Jude sa atin. Ngunit kayo, tayo mga anak ng Diyos, tayo mga Kristiyano, mga minamahal, alalahanin ninyo na ang mga babalang ibinibigay noon ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, yung 12 na alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi nila sa inyo na sa huling panahon ay darating ang mga manlilibak na namumuhay sa sarili nilang makamundong pagnanasa. Ano ba yung mga, sino ba yung mga manlilibak na yan? Yan yung mga ano nga, yan yung mga, akala mo yung mga taong matutuwid, mga taong, mga sabihin mo mga self-righteous. You know, yan ang mga manlilibak eh. Sila ay mga nagja-judge sa mga tao. Akala mo sila ang matuwid. No? Yan, nasa huling panahon tayo eh. Yan sinasabi ng Biblia na nasa last days na tayo eh. No. Kaya kapag yan ay dumating na, yan ay dumating na eh. Kasi ang huling panahon, yung tatawag na last days, yung tatawag na last time, yung end times kung tawagin, yan ay nagsimula nung ang Panginoon Kristo ay umakyat na sa langit. At yan ay magtatapos sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Yan sa sumasakop yan sa tinatawag na huling panahon o yung tinatawag na last days. Nung umakyat ang Panginoong Kristo sa langit at sa kanyang muling pagbabalik sa lupa. Kapag siya'y bumalik na sa lupa, sa kanyang ikalawang pagbabalik, diyan ay katapusan na ng panahon na. No? Kaya kapag ito'y makikita natin sa mundong ito, ay nagkatotoo ang sinasabi ng mga apostol ng Panginoon na sa huling panahon ay darating ang mga manlilibak, na magsasalita ng mga kahalayan, mga kasinungalingan, mga walang katotohanang mga bagay at maraming mga taong maniniwala sa kanila. At sila ay namumuhay sa sarili nilang makamundong pagnanasa. Kita ninyo? Mga taong makasarili. Iniisip lamang ang kanilang mga sarili. Hindi yung kabutihan ng mga tao at kabutihan ng mga kaluluwa ng mga tao. Turuan sila sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Ito, binanggit din ni Peter sa kanyang ikalawang sulat, chapter 2, verse 5 hanggang 6. Sabi niya, maging ang mga masasamang tao noong unang panahon ay hindi niya pinaligtas. Kasi tumutukoy ang si Peter doon sa mga tao na nabuhay sa panahon ni Nunong Noe. No? Mga taong sabihin na nating mga higante, mga taong mga supernatural kung tawagin, mga superhuman kung tawagin, ay talagang pinulyot nila ang daigdig ng mga panahong yon. At talagang wala na silang kinikilala. Kahit na ang Diyos na lumikha sa kanila ay hindi nila kinilala at sinampalatayanan kung hindi kanilang nilapastangan ang Diyos ng panahon ni Nunong Noe. Kaya ang ginawa ng Diyos at sinabi niya kay Nunong Noe na gugunawin niya ang daigdig sa pamamagitan ng tubig. Kaya nga ginunaw ng Diyos ang unang daigdig sa pamamagitan ng baha at wala siyang iniligtas maliban kay Nunong Noe na tagapangaral ng katuwiran. At ang 7 niyang kasama, ang kanyang 3 anak at ang kanyang 3 mga asawa ng kanyang mga anak at saka ang kanyang asawa. Kaya 8 sila. Pinurusahan din ng Diyos at tinupok ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora at ginawang halimbawa ng kasasapitan ng mga masasama. So yaan ang katotohanan kung bakit ang Diyos ay ginugunaw niya, winawasak niya ang isang lugar o ang specific na location ng mga tao na karumaldumal ang ginagawa sa paningin ng Diyos. Hindi kailanman ang Diyos, hindi niya hahayaan na malapastangan ng kanyang pangalan. Hindi niya tinotolerate ang kasalanan. Kapag ang mga tao ay hindi nagsisi ng kanilang makasalanan, magpapadala ang Diyos ng isang pestilence,
o ng isang event o earthquake, magkapadala siya ng mga something na na hindi natin naiintindihan. Puputok ang bulkan, maari, no? At maraming mga taong mamamatay. O magkakaroon ng tidal wave, maraming mga taong mamamatay. Babagsak ang mga buildings, no? Earthquake. So yan ang mga pamamaraan kung bakit ang Diyos kuminsan ay Diyos siya ng pag-ibig, ngunit kung ang mga tao ay hindi nag-iisip ng kanilang mga ginagawang karumal-dumal, ay ang Diyos ay hindi nalulugod diyan. Kaya nga sinabi nga ni Jude na darating ang araw, ang mga taong ito ay nakalaan na sa pagkawasak. Naghihintay na lamang sila ng kahatulan o ng judgment day. Kaya ganun din, sinabi din ni Peter sa kanyang 2nd Epistle, chapter 3, verse 7, ngunit sa magitan din ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilaan sa araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasamang tao. O, di ba? O, kaya kung ang daigdig ay nawasak sa magitan ng tubig o ng baha noong panahon ni Nunong Noe, ay ito naman binanggit naman ni Apostol Pedro na sa panahon natin ngayon, na ang langit at ang lupa na ito ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at pagkaparusa sa mga masasamang tao. Kaya tayo mga Kristiyano ay iniingatan na tayo at iningatan na tayo ng Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Hindi na tayo natatakot sa babalang ito na sinabi ni Apostol Pedro. Mangyayari ito sapagkat ito ay naayon sa salita ng Diyos at ito'y sinabi ng Panginoon sa kanya na ito'y mangyayari. No? Kaya wala nang tubig na guguho sa mundong ito sapagkat sa tuwing makikita natin ang bahaghari, yan ay nagpapaalala sa atin na hindi na muling gugunawin ng Diyos ang daigdig sa magitan ng baha o ng tubig. Kung hindi ngayon, ay nakalaan na ang langit at ang lupa na ito sa apoy na wawasak dito. Ika-anim yung tinatawag na perverting. Pervert ang binanggit dito, yung salitang pervert. Yung mga taong ito na pinepervert nila yung katotohanan ng biyaya ng kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin ng perverting, sa Tagalog, ay bigyan ng maling pakahulugan. Yan yung mga tao na mga nangangaral, mga nagtuturo ng salita ng Diyos, pinepervert nila ang Holy Scriptures o ang Biblia o ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng maling paliwanag at maling pakahulugan. Akayin sa kasamaan ng mga tao, magligaw ng mga tao, iligaw ang tao sa salita ng Diyos, umaakay sa kasamaan at gumagamit sa mga maling paraan, di ba? Kaya nga ang salita ng Diyos, hindi dapat yan pwedeng bawasan, dagdagan, i-revise yan or isalin yan sa kanino pa mang mga bersyon. Kaya nga isa lamang ang pinasimulan ng Biblia itong King James 1611, yung authorized version ng King James. Kaya pagkatapos ng King James version ay ang dami ng iba't ibang klaseng version ng Biblia. Kaya tayo, ng mga nag-aral ng Biblia, ay malaya tayong nag-aaral niyan. Kung hindi natin naiintindihan ang isang salita sa ganitong version, pinag-aaralan natin sa iba pang mga version at hindi natin ito binabago. Kung hindi ito ay ating inaalam, atin itong ikinukumpara sa tunay na turo at aral na naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin binabago at dinadagdagan ng salita ng Diyos. Kaya kung hindi natin ito naiintindihan, ay maaring tayo ay malisya. Tayo ay mawala sa tunay na turo at aral ng banal na kasulatan. So pag tayo ay binansagang pervert, ang ibig sabihin niyan, isa kang taong naligaw ng landas. No? Kapag nakakarinig kayo ng mga taong, you are a pervert man. No? Pervert ka. Kapag nakakarinig tayo niyan, ikaw ay isang taong naligaw ka ng landas. Taong sumama. Taong nagpakasama. Isang taong masama o masamang tao. So yan pala ang ibig sabihin ng pervert. Kaya
Yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, na kinakalakal nila yung salita ng Diyos, nininegosyo nila ang salita ng Diyos. Kunyari, meron akong naalala sa balita nung araw, merong lumabas sa kulungan ay pinagkalooban na nga siya ng parol para magbagong buhay. Imbis na magbagong buhay, nagkunwari para magkapera nagsuot ng abito oh, ng pare kasuotan ng pare Tapos ang daming tattoo no? Tapos kinakalakal niya ang ang kanyang pagiging pare kinukwartahan niya yung mga tao Kasi ang marami kasing mga yan yung mga pare kasi kapag ka mayroong nagbibinyag, 'di ba? Ay may mga bayad yan May mga nagkukumpil kung tawagin, Yan ang nung pinamulatan natin yung pananampalatayang ganyan 'Di ba? Ganyan ang sistema Tapos marami pang mga bagay pa ng mga serbisyo na binabayaran nung ang araw na panahon nga ni Martin Luther nabubuhay siya ayaw na ayaw niya yung nananalangin sa patay kaya sumulat siya ng 95 thesis at pinako niya yun sa pinto ng isang simbahan sa Germany Kung tawagin yan 95 thesis Kaya ang ginawa ng Catholic sa sa Germany, in-excommunicate siya tinanggal siya tiniwalag siya Kaya yan ang mga bagay na na ang katotohanan ayaw ng taon tanggapin. Gusto ng tao yung kasinungalingan Kapag sinabi mo sa kanila ang katotohanan, ipapako ka sa krus. Katulad ng ginawa ng mga Hudyo sa ating Panginoon Kristo. Sinasabi niya ang katotohanan o inireject ng mga Israelita, ng mga Diyos yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Imbis na kilalanin bilang misaya nila, pinako sa krus Kaya minsan ang katotohanan, masakit yan. Katotohanan yan Pero sinabi ng Panginoon na magpapalaya naman sa iyo yan. Di baling masakit, pero magpapalaya sa iyo in the end. Ililigtas ka ng katotohanan. Ito yung the evil of the heretical apostates, yung kanilang ginagawa sa panahon natin ngayon. Ang kasamaan ng mga ereheng tumalikod. Pag sinabi kang apostate ka, ang tawag sa iyo erehe. Yan yung salitang ginamit kay Jose Rizal nung panahon na nabubuhay siya. Yung mga Kastilang pare na kinakalaban ni Jose Rizal nung araw. Excuse me. Kaya niya sinulat yung dalawang aklat niya, nung El Filibusterismo at saka yung No Limit Tangere. Nung malaman ng mga Kastilang pare na si Jose Rizal pala ang pinaka-author ng dalawang aklat na yun hinuli siya at binansagan siyang erehe, apostate Kaya ayaw tanggapin ng mga tao ang katotohanan, Ayaw nila Kapag sinabi mo ang katotohanan sa kanila, ipe-persecute ka nila. Ano nangyari kay Jose Rizal? Inaresto siya hanggang sa napagtibay nila na barilin sa Bagong Bayan, diyan sa Luneta. Kaya ganyan ang magiging mangyayari kapag tumayo ang isang tao nanindigan sa katotohanan. Uusigin Sinabi nga ng Panginoon, kapag nanindigan kayo sa katotohanan, talagang uusigin nila kayo. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, sabi niya. Kapag ginagawa nila sa inyo ito, ginawa nila sa akin yan. Sabi ng Panginoon. At huwag kayong matakot kapag dumating yung panahon na iyon, na kayo ay kanilang lilitisin at saka uusigin, ay ang Espiritu, ang Holy Spirit ang magsasalita sa inyo. At huwag niyong isipin kung anong sasabihin ninyo sapagkat ang Holy Spirit ang siyang mangungusap sa inyo at magsasalita ng mga bagay tungkol sa Diyos. Kaya yung ginagawa ng mga evil, ng mga heretical apostates, ito yung pinipervert nila. Perverting of the grace of God into wantonness. Excuse me. Yung ibig sabihin ng wantonness, yan yung kung tawagin yan ay licentiousness, lewdness, sensuality, vulgarity, impurity, or immorality. Yan ang ibig sabihin ng wantonness o kahalayan. Ayan. So into the abusing of freedom, inaabuso nila yung kalayaan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi nga ni Apostle Paul, huwag niyong abusuhin yung kalayaang ibinigay ng Panginoon sa atin. Gamitin niyo yan sa tama.
na ayon sa kalooban ng Diyos. Noong panahon ni Apostle Paul, nila Peter, nila John, inabuso ng mga tumalikod sa pananampalataya ang freedom na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya ito, sumulat si Pablo sa mga taga-Galatians chapter 5 verse 13. Sinabi niya sa mga taga-Galatians, tinawag kayo upang maging malaya, ang sabi ni Pablo sa kanila, mga kapatid. Kaya lang, huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang pagbigyan ng hilig ng laman, sabi niya ganoon. Sa halip, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig, no? At ganoon din ito nga, sinabi nga ni Pedro sa sulat niya doon sa Cappadocia, sa Bithynia, no? At sa Asia, ano, yan yung Turkey. Ayan. At saka sa Galatia, binanggit niya yan no? 5 probinsya yan ng Turkey. Ito ang winika niya sa mga Kristiyano at saka sa mga Messianic Jews doon. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, ang sabi niya. Ngunit, huwag ninyong gamitin ang kalayaang ito upang bigyang katuwiran ang pantakip sa paggawa ng masama. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. O yan, di ba? Binigyan tayo ng guide ng instruction ni Peter upang mag-ingat tayo na huwag nating maabuso yung freedom na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ikalawa, they're denying of the headship and lordship of the Lord Jesus. No? Hindi nila kinilala ang pagkaulo ng ating Panginoon Kristo na siya may-ari ng iglesia at bilang Panginoon natin. No, these two go together. Ito yung pinipervent nila, perverting of the grace of God into wantonness, into idolatry, immorality. At saka itong denying the headship and lordship of our Lord Jesus Christ. Kaya itong dalawang ito palagi magkasama yan. Yeah? Yan ay makikita natin yan sa papacy. Yung mga yan yung sa mga bishop, pamula mataas hanggang sa baba, makikita natin yan Yan yung tinatawag ng mga modern Nicolaitans. Yan, yung mga yan, yung papacy. Yan yan ang mga modern yan sa panahon natin ngayon. Kaya madaling malaman yan, na sila yung nagpatuloy ng mga teaching ng mga Nicolaitans. So these two go together, turning the grace of God into an abuse of freedom for the purpose of immorality or wantonness requires denying the Lord's rule and authority. Bakit ko nasabi yan? Ang Papa sa Roma ay merong tinatawag na triple crown tiara, kung tawagin. 3 patong na korona. Ang nakalagay doon ay Vicar of Christ. Kita ninyo, kahalili ni Kristo sa lupa. Malaking blaspheming salitang yan. Dinideny nila yung kapalit ni Kristo sa lupa. Di ba? Ibig sabihin, they deny the Lord's rule and authority. Kailanman ang Panginoon ay hindi pwedeng may kapalit Nananatili siyang Panginoon at pinuno natin at wala nang iba. No, kaya nagkaroon ng tinatawag na iglesia sa silangan Ito yung palaging sinasabi ni Brother Jerry Felipe. Merong iglesia sa kanluran, itong ang Rome, at iglesia sa silangan. Yan nga yung mga Orthodox. Kaya nagkaroon ng dalawang magkabahagi kasi yung mga Orthodox, Catholic, ayaw nila ng Papa sa Roma. Kaya umalis sila. Tapos gumawa sila ng sarili lang Papa nila. Kaya ang pagkakaiba ng Orthodox, Catholic at saka ng Roman Catholic, yung mga Roman Catholic, meron silang mga relics, mga puon, meron silang mga rebulto. Ang mga Orthodox Catholic, yan yung mga Greek, yan ang relihiyon ng Russia, ng Greece. Yung Orthodox na yan na faith. Yan ay ayon kay Brother Jerry Felipe, ang pinasimulan ng Orthodox niyan sa Corinto, iglesia sa Corinto. Diyan lumitaw ang mga Orthodox At ang Roman Catholic naman ay nanggaling sa Rome, At ayon sa kanila si Apostle Peter ang kauna-unahang papa ng Rome, ng Catholic. Kaya pinulyot iniba Yan ang tinatawag na inabuso ang
ang kalayaan, no? Ginawan ng papacy, ng authority, nalabas na kay Kristo. Ibig sabihin, hindi na kinilala ang ating Panginoong Kristo eh. Wala na eh. Tinanggal na ang Panginoong Kristo sa authority, no? Sa pangunguna. Oh. Kaya yaan ang tinatawag na apostasy. Ang pagkakaiba niyan ay yung mga Orthodox, wala silang rebulto, wala silang poon, pero meron silang mga pictures, mga larawan. Ano? Kaya kung mapupunta kayo sa mga Orthodox cathedral, makikita nyo puro mga pictures lang. Larawan lang, wala silang mga rebulto. Yan ang pagkakaiba ng dalawa. Hindi sila isa eh. Magkahiwalay yan. Kaya ang daming mga lumitaw, maraming mga nag-branches na eh. Nagkanya-kanya na sila kasi nga hindi na sila magkaintindihan. Ayaw nilang tanggapin ang kanilang mga philosophy, ang mga ideology nila, mga doktrina nila. Kaya nagkahiwa-hiwalay sila. No? Ayaw nilang magsama eh. Kaya yung mga ayaw, sumama sila doon sa mga pare-pareho sila ng kanilang mga paniniwala. So yan ang katotohanan dito sa sulat ni Jude. Ito ay nababanggit natin sapagkat ito ang naaayon sa mga sinasabi ni Jude. Mga pawang katotohanan ito. Hindi natin ito gawa-gawa. Hindi natin ito iniimbento na salita. Ito ay talagang maging no panahon pa ni Jude ay nangyayari na ito. Kaya pagkalipas ng mga ilang mga siglo, no? 1st century, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 13th century, 14, dumating na sa Pilipinas ang mga Espanyol. Dinala nila ang pananampalatayang Katoliko. Di ba? Kaya ang mga Pilipino, walang magawa. Di ba? 300 taon mahigit, 333 years kung di ako nagkakamali na sinakop ng Spain ang Pilipinas at ginawang Katoliko na bansa sa Asia. Di ba? Kaya tayo, mga Pilipino, pinanganak tayo sa Pilipinas nung araw, namulat tayo sa pananampalatayang yan. Kaya ang palaging sinasabi ng ating mga ninuno, ay dito na kami pinanganak, dito na kami mamamatay. Di ba? Paano nga? Hindi nga kasi nagbabasa ng Biblia eh. Kaya ganun ang philosophy. Kung nagbasa ka ng Biblia, hindi mo sasabihin yun. Diyan ka daw bumagsak eh, natisod at saka hindi na bumagsak eh. Hindi na bumangon eh, nanatili na sa pagkalugmok eh. Di ba? Kapag kayo nagbasa ng Biblia, mas maalalaman mo ang katotohanan. No? At ang salita ng Diyos ang magiging gabay natin. Di, kapag nalaman mo, sasabihin ng ating mga ninuno, wala na. Ano ka na, apostate ka na, erehe ka na. Kasi nalaman, iba na yung paniniwala mo. Anong iba? Ito yung sinasabi ng Biblia. Kayo naman hindi nagbabasa ng Biblia. Umaasa lang kayo sa sinasabi ng pare. Kahit ano sabihin ng pare, minsan Latin pa nga hindi maintindihan Dapat, yung naiintindihan natin, para kung malabo sa atin, pwede nating itanong, nakakaintindi ba tayo ng Latin? Nung araw maliit pa ako Latin ang sinasabi noon sa Kasi lumaki ako sa San Juan, sa Metro Manila. Diyan sa Victoria Street. Sa likod ng pinaglabanan National High School. Ngayon, nung Katoliko pa ako, palagi kaming umaattend diyan sa pinaglabanan shrine. Minsan pare nagsasalita ng Latin, hindi ko maintindihan Sasabihin ko, bakit hindi naman tayo mga Latino, hindi naman tayo mga Romano, bakit Latin ang sinasabi, hindi maintindihan di ba? Aamen ka ba kung hindi mo hindi mo naintindihan yung sinabi ng isang tao? Pag sinabing amen, naiintindihan mo kung ano yung narinig mo. Hindi yung aamen ka tapos hindi mo naman pala naiintindihan kung ano yung sinasabi ng tao, di ba? Pare-pareho nga kayo mahuhulog sa hukay. Yan ang sinasabi dito ni Jude, na dapat tayong mag-ingat na huwag mawala sa atin yung kaligtasang ibinigay na ito ng Diyos, yung biyaya, no? Na ibinigay ng Diyos sa atin. 1 Peter chapter 1 verse 10. Ito yung grace, no? Yung kahuli-hulihan. Na ang kaligtasang ito ay masusing siniyasat at sinuri ng mga propetang nagpapahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Inihanda na ito ng Diyos sa lumang tipan pa. Si Kristo inihanda na darating siya. Siya ang biyaya na nanggaling sa Diyos Ama. Ang kaligtasan na darating, kaya nga ang kahulugan ng kanyang pangalan ay salvation. Jesus, ang kahulugan niya ang salita ay salvation. Yeshua,
ang ibig sabihin sa wikang Hebreo? Kaligtasan, salvation. Siniyasat yan. No? Binirepay, talagang pinagtibay yan ng Ama. Kaya binaba niya ang ating Panginoong Kristo sa lupa upang maging minsan at magpakailanman na lang handog at wala nang ihahain pa pagkatapos niya. Sinuri yan ng mga propeta. Ni Isaiah na binansagang messianic prophet. Si Daniel na propeta. Si Zechariah na binansagang mga messianic prophets. Si Micah. Yan ang mga apat. Maging si Malakias. 5 propeta. Maging si Moises. 6. Ipinahayag nila yan tungkol sa biyayang darating sa atin. At yan ay nahayag nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, hindi tayo dapat maging baguhan o maging naive sa ating pananampalatayang ito. Kung minsan, ilang taon na tayong Kristiyano sa buhay natin? Ilang taon na tayong anak ng Diyos? Dapat yung ating knowledge na yan ay hindi na nanatili dito. Dapat umaangat yan No? Umaangat yan. Sa paglipas ng mga taon. Kung tayo ay 10 years na Kristiyano, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, dapat marami na tayong natutunan. Nakilala na natin ang lubusan ng ating Panginoong Kristo, yung ating personal relationship natin sa Kanya ay lumalago na tayo. Kung minsan marami mga Kristiyano na hindi na lumalago sa pananampalataya, wala na. Hanggang doon na lang sila. No? Kung ano na lang yung narinig nila noon, wala na. Yun na lang. Pag nakarinig ng ibang turo ng mga pastor na hindi naman doktrina, kung hindi methods ng preaching, tsaka methods ng evangelism, pamamaraan, sasabihin hindi na natin makapatiran. Binago lang ang pangalan ng iglesia, sasabihin hindi na natin makapatiran yun. Yun lang ang pangalan ng iglesia daw ang nakalagay sa Biblia. Di ba? Hindi mga essentials yan. Yan ay mga non-essentials. Sasabihin, hindi lang Church of Christ. Sa Biblia nga, ang dami mga binanggit na iba't ibang pangalan ng iglesia. Iglesia ng mga panganay. Mga iglesia ni Kristo. Di ba? Ang dami. Tapos, ang mga tao mag-aaway-away tungkol sa pangalan ng iglesia. Mga non-essentials yan. Hindi importante yan. Kung sasabihin natin yun lang, paano naman yung sinasabi sa ibang mga sulat ni Apostol Pablo ng mga iba't ibang mga pangalan? The way. Yan ang pangalan ng iglesia noong panahon ng mga apostol No? The way, ang daan. Wala namang binanggit na Church of Christ doon sa panahon ng mga apostol. Di ba? Kaya hindi tayo pwedeng mag-away-away pag pinag-uusapan ng tungkol sa bagay na ito. Non-essential yan Malaya tayo na gawin natin ang naayon sa kalooban ng Diyos. Ang importante, nasusunod natin ang kanyang kalooban. No? Dito nga sa Toronto, dito sa Canada, ang pangalan ng mga churches dito ay hindi isa. Pagka dito ginamit mo ang salitang Church of Christ, ma-identify yan ng mga non-instrumental. Kapag ginamit mo ang salitang Christian Church, yan ang pangalan ng church natin dito sa Canada, ng mga Church of Christ. Kasi hindi natin ginagamit yung pangalan Church of Christ kasi na-identify tayo sa mga non-instrumental. Dito sa Canada yan. Kaya ginagamit dito yung pangalang Church of Christ o yung Christian Church, sorry. Pero meron tayong mga ibang mga church dito sa Toronto na ginagamit yung Church of Christ, Katulad nga sa North York dito sa sa Toronto. Si Pastor Roger Marcos ang ating pastor diyan. Nag-graduate siya ng Appari Bible Seminary. So ang pangalan ng kanilang church ay North York Church of Christ. So dito naman sa amin sa Kil ay dati nung dumating ako noong 1994, ang pangalan ng church ay Church of Christ, Tapos noong pinagawa na yung church namin, pinalaki, noong 1997 ay nagkasundo ang board na gawing Christian Church. Kasi nung panahong yun ay mayroong lumilitaw na Boston Church of Christ Isang kulto yan Kaya nagkaisa ang board na baguhin ang pangalan gawing Christian Church para hindi tayo ma-identify doon sa mga cult na yan, Boston Church of Christ. Kaya kung ano napagdesisyonan ng iglesia ay dapat igalang,
nung araw hindi ako talaga ako gusto na sumunod dun sa pangalang Christian Church. Pero gusto ko talaga Church of Christ. Pero kung ikaw lang ang sabihin mo na ikaw lang ang gusto mong hindi pa pwede 'yun kasi nagkaroon ng tinatawag na nagkasundo ang board o ang officers. Igagalang natin ang desisyon, di ba? Kaya ito ngayon ang church dito sa Kill Street dito sa Toronto na inaatenan ko at tinutulungan namin ay na-incorporated na ang church. Sabihin, sumusunod kami sa regulation ng gobyerno. At hindi ko alam dyan sa Pilipinas kung may incorporated yan o incorporation. So dito sa Canada, ang mga churches ay dapat incorporated sila, no? At sila ay affiliated sa gobyerno. At may kinikilala yan. So ando pa rin yung pangalan Church of Christ sa documents namin. Kaya nga nung nagkaroon kami ng annual meeting ay binerify ko, sabi ko na ang Church of Christ ay nandun pa rin sa dokumento ng ating church sa Kill. Sabi nila, yes, sabi nila. So hindi pa rin talaga nawawala, di ba? Ang identification ng church. Bagamat ginagamit natin ang pangalang Christian Church kasi yan naman ang ginagamit sa restoration movement natin. Christian churches and churches of Christ, no? Yan, magkapatid yan. Kaya lamang pagdating sa tinatawag na wag tayong magiging parang sectarian na sasabihin natin, yan lang dapat na ipangalan sa church. Hindi naman tama 'yon, no? Hindi naman essential 'yan Kung gusto niyong ipangalan yan, halimbawa, Church of Christ 33 AD, Church of Christ 1901, Church of Christ 30 AD, malaya tayo, no? Pero wag nating gagawing doktrina yan, na yan lang dapat ang ipapangalan. Matutulad tayo sa mga kapangalan natin. Iglesia ni Cristo, 1914. Magagaya tayo sa kanila. Kaya iniiwasan natin yan, yung mga bagay na iyan. Mag-ingat tayo na maging judgmental tayo, magiging sectarianism tayo. Wag natin gawin yan. Gawin natin ang mga bagay na may kaayusan. Mga local autonomy tayo. Igalang natin ang mga iglesia lokal. Kung ano kanilang mapapag-desisyonan, igalang natin yan. Sapagkat yan ay iglesia ng Panginoon at tayo ay hinilintulad sa 7 iglesia sa Asia Minor, sa Turkey. Bawat iglesia sa kanila ay may kanya-kanyang pamamahala. Wala silang sentral, may kanya-kanya silang mga problema. 7 iglesia yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na iglesia sa Efeso ay katulad ng iglesia sa Thyatira. Iglesia sa Philadelphia, magkaiba sa iglesia sa Sardis. Kanya-kanyang problema yan. Kaya ang bawat iglesia ay may kanya-kanya kayong mga problema, solusyonin ninyo ang inyong mga problema. Huwag nating pakialaman ng ibang iglesia. Kanya-kanyang problema yan. Kaya darating ang Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, hahatulan niya ang iglesia ayon sa kanyang ginawa dito sa lupa. At yan dapat magandaan natin yan. Sana masumpungan tayo ng Panginoon na tapat tayo, na naglilingkod sa Kanya, na gumagawa sa kalooban ng Diyos, sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Tignan natin yung ating sarili, ang ating relationship natin sa ating Panginoon Kristo. Maglingkod tayo. Huwag tayong makialam ng ibang tao, no? Huwag tayong makitaan ng binanggit dito ni Apostol yung mga binanggit dito, ang daming binanggit no? Na mga negative na salita. Kaya mag-ingat tayo na huwag tayong mapabilang diyan sa sinasabi ni Jude sa verse 15 hanggang 18 na hahatulan ng Diyos ang mga taong ito, no? Mga taong hindi makadiyos dahil sa kanilang masasamang gawa at sa lahat ng mga paglapastangan sa kanya ng mga makasalanan. Ang mga taong ito ay mareklamo at mahilig mamintas. Sinusunod nila ang kanilang mga pagnanasa at mayayabang magsalita. Sanay pumuri ng pakunwari, makuha lang ang sariling kagustuhan. So yan mga kapatid, ang babala sa atin ni Jude na mag-iingat tayo, huwag nating gagayahin ang mga taong ito sapagkat ito ang maglilisya sa atin sa buhay na walang hanggan. So mga kapatid,
Bilang panghuli dito ay mayroon pang binanggit dito si Apostle Peter sa atin, sa ating pagtatapos, na chapter 3 verse 18, 2 Peter 3:18. Sa halip, pagsikapan ninyong lumago tayo sa biyaya, no? Lumago sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanpaman. Amen. So ngayon, dahil nga dito, marami pa tayong mga sinasabi dito ni Jude sa atin na mag-ingat tayo sa ating mga sarili, no? Huwag nating hayaan na tayo ay makikisama at makikisalamuha sa mga taong tinakwil ang ating Panginoong Kristo at pinerbert nila ang salita ng Diyos. Huwag tayong sasama sa kanila, no? Sinabi nga ng sumulat ng aklat ng Hebreo, chapter 12 verse 15, na tiyakin ninyo na walang sino man at ang mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Pagsikapan ninyong walang sumibol na ugat ng kapaitan at baka mahawa rito ang marami. Di ba? Yan, babala sa atin yan. Huwag nating kalilimutan. At ito, bilang panghuli, yung kapag ang mga tao ay hindi nag-iingat sa kanilang pananampalataya, hindi nila namamalayan na nadi-deny na pala nila ang ating Panginoong Jesucristo, no? Na hindi nila namamalayan, na tinatanggihan na nila ang kadyosan ng ating Panginoong Jesucristo, ang lordship niya sa atin sa magitan ng mga huwad na mga guro ng mga propeta, tagapangaral at mga tagapagturo, no? Sumasang-ayon ng mga tao sa mga huwad ng mga tagapagturo. Sinabi nga ni Peter sa kanyang second letter, chapter 2 verse 1, ito na yung pinakahuling talata natin. Ngunit nooy may lumitaw ring mga huwad ng mga propeta sa gitna ng sambayanan, sa gitna ng iglesia, no? Ng kapulungan. Kung paanong sa gitna ninyo'y lilitaw din ang mga bulaang guro. Palihim silang magpapapasok ng mga maling aral na makapipinsala sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila pati na ang Panginoong tumubos sa kanila. Kaya't ito ang magdadala sa kanila ng mabilis na pagkapuksa. So mga kapatid, maraming salamat sa ating lahat at ito ay winika natin at ipinangaral natin na hindi ito ayon sa aking sariling kaalaman, kung hindi ito'y galing sa salita ni Jude at saka ni Apostle Peter at saka ni Apostle Paul na sinabi sa atin ng mga katotohanan ito. Nasa sa atin na kung ito ay ating hindi tatanggapin at kung ito ay ating tatanggapin. Kung ito ay ating tatanggapin at susundin natin ito, makakabuti ito sa atin. At makapaglalayo ito, makapag-iingat sa atin sa mga maling turo at aral ng mga iba't ibang mga reliyon na hindi kumikilala sa ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Marami yan, no? Hindi natin isa-isahin yan. At kung isa-isahin yan, magtatagal tayo sapagkat kinakailangan ituwid sila sa kanilang mga maling paniniwala at pananampalataya. So susunod na ating live streaming ay ating tatalakayin ang verses 5 hanggang 7. So tatalakayin natin doon ang mga ilang mga mahalagang mga bagay na may mga tao sa panahon na iyan na yung binabanggit natin na meron 3 classes ng mga tao na nireject nila ang Panginoong Diyos doon sa lumang tipan. So yan ang ating tatalakayin sa susunod nating pagtitipon sa ating live stream at huhukayin natin ang sulat ni Jude na ito. At marami tayong babalikang istorya sa lumang tipan at malaman natin kung ano ang gustong sabihin sa atin ni Jude sa makabagong pamamaraan ng pagsulat sa mga Kristiyano. So mga kapatid, ako'y magpapaalam na at sumainyo ang biyaya ng Panginoon, kanyang kapayapaan at pag-ibig at pagmamahal sa ating lahat. Ibigay sa atin ng Panginoon ang karunungan at ang kaalaman na nanggagaling sa Kanya. Ang pagpapakumbaba sa pananampalataya, pagtanggap natin sa ating Panginoon Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kinikilala natin siya bilang ating Panginoon ng ating buhay. Siya lamang ang Panginoon ng Iglesia. Hari natin, siya ang ating Haring Jesus na tagapagligtas natin. So mga kapatid, sumainyo ang kanyang pagpapala at nawa ang araw na ito at oras na ito ay magkaroon sa inyo ng karagdagang kaalaman at
Nasa sa inyo, mga kapatid, at huwag ninyo akong may misinterpret sa mga sinabi ko sa live stream na ito, at ibinubukas ko lamang ang ating mga mata, ang ating mga paningin sa katotohanan, sa reality, ha? Upang tayo ay hindi maging bias sa ating pananampalataya. No? Maging fair tayo at maging handa tayong tumanggap ng katotohanan sa ating pananampalataya. Paalam mga kapatid, sa muling pagkikita, pagpalain kayo ng Diyos saan man kayo naroroon. At lahat ng ito ay aking hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpakailanpaman, siya nawa. Sa muling pagkikita mga kapatid.